Alam nyo ba na habit ng mga narcissist ang mang-gaslight ng asawa, ng jowa, ng live-in partner? Gaslight dito, gaslight doon, no? Wala nang ginawa kung hindi mang-gaslight ng mang-gaslight. Yun yung nakakasira ng mental health. Ngayon, explain ko sa inyo sa pinakamadaling paliwanag kung ano yung gaslighting. Okay? So, ang gaslighting, binabago, no, or idini-deny, itinatanggi yung mga naramdaman mo, no, yung mga sinasabi sa iyo ng iyong mga senses. Yung iyong sense of sight, no, sense of smell, sense of taste, no, yung hearing mo, at saka yung feeling mo. So yung five senses basically na yan, no, dinideny niya yan. No, binabago niya yan. May tinatawag na distortion na nangyayari. So ibig sabihin, no, sa madaling salita, yung iyong mga sense of reality, yung tunay mong nasaksihan, yung tunay mong naramdaman in reality, itinatanggi niya. So bibigyan ko kayo ng example. When it comes to sense of sight, okay, dito muna tayo magsimula. Halimbawa, nakita mo siya, may kasama siya sa mall, no? Kita-kita mo. Ngayon, nung lalapitan mo na, sobrang daming tao, no? Nawala sila. Wala. Tapos, nakita mo na sila palabas na ng mall. So, hindi mo na rin habol kasi crowded. Saksi ka talaga sa pangyayari. 100% sure ka yung asawa mo yun. Siyempre, asawa mo yun. Alam mo kung siya yun o hindi, no? Ngayon, umuwi ka. Umuwi rin siya. Siyempre, nakita kayo. Siyempre, sa bahay. Kinumpronta mo ngayon. Nakita kita sa mall. Yan na yan ang suot mo. Yan, may ano ka, may saklob ka. No? Ayan, yan dala mong saklob. Yun yung nakalagay dun sa ulo mo eh. And yung kasama mo ng kulay pink sa ponytail. Ha? Hindi mo na ako napunta sa mall. Baka iba yung nakita mo. Baka hindi ako. Itong cup na to, marami namang meron ito eh. Yan na yan eh. Yan yung design, yan yung kulay, tapos yan yung damit. Nagkataon lang yon, hindi ako yon. Guni-guni mo lang yon. Ikaw kasi, kung ano-anong iniisip mo. Hindi ka na, nakakatulog na maayos. Kulang ka sa tulog, ang daming problema. Lagi kang bungangera, lagi ganito. Ikaw yung may problema, kaya kung ano nakikita mo. No, naghahalucinate ka na. Magpa-check up ka sa psychiatrist, baka may tililing ka na. Baka ikaw ay may schizophrenia na, diniagnose ka pa. So you see, dinidina yung senses mo. Okay, halimbawa, ganito. Nasa pinto ka ng CR, may naririnig ka na kausap niya, babae. Tapos medyo nagtatawanan sila. No? Naririnig mo talaga may kausap na babae. Ngayon, lumabas sa CR, sabi mo, pati nga ng phone mo, may kausap ka eh. Ayaw bigay. Anong kausap? Wala akong kausap. No? Natay ako. Nagko-concentrate ako dahil ako may constipation. Nagko-constipate ako. Tinitibi ako. Ganyan. Imposible na may kausap ako. Ganyan. So, ayun na naman, dininay ka na naman. So, that's an example of hearing. Dininay yung nadinig mo. O kaya ganito, another one, sa ilong. No? Dumating yung asawa mo galing sa work. May naamoy ka. Amoy babae. Amoy pabango ng babae. No? So, kinumpronta mo. Sasabihin ng asawa mo, ano amoy babae? Hindi amoy ano nga ako eh. Amoy barbecue ako kasi bumili ako ng ulam. No? Yan na naman eh. Kung ano-ano na naman naamoy mo eh. Pamoy nga uli, inamoy mo uli, talagang amoy babae. Ngayon, dininay na naman niya. Sa taste, ganun din. No, kung meron kumakain kayo, halimbawa, let's say for example, sasabihin ang sama ng lasa na niluto mo kahit masarap naman. Yes, tapos titikman mo, masarap pa. Hindi, lasang ganito, lasang ganyan. You see, dinideny niya yung mga senses, yung sense of touch. Okay. Halimbawa, nahipo mo na mamasa-masa yung kanyang down there. Halimbawa, babae, no? Tapos ay ginanon mo. Sabihin mo, parang may ano ka, galing kang parang nakipagtali ka sa ibang lalaki. No, parang mamasa-masa yan. Hindi
Ganun, nakita mo, tuyo. Alam mo naman na may mga sperm cells na doon, 'di ba? So, you see, denying the five senses, no? Medyo mahaba na yung naparami na yung example natin. So, dinideny niya yun, yung five senses na yun, basically. So, ngayon, naiintindihan niyo na kung anong gaslighting. So, ganun ang ginagawa sa inyo. And you know, kapag isang dekada nyo nang kasama yung asawa nyo, tapos ganito araw-araw yung ginagawa, sigurado ko na mismong ikaw ay mag-question na o questionin mo na ang iyong katinoan. Baka nga may ano na ako, mayroon na akong problema sa pag-iisip, baka may mental disorder na ako, baka it's time for me to go to clinic, no? Sa clinical psychologist or kaya sa psychiatrist. Kasi mukhang talaga may tililing ako, may topak na ako. I think I had a problem noong unang panahon pa. It's time for me, no, to seek help, professional help. Pero ang reality nun, ang tunay nun is lahat ng iyong nasaksihan at na-experience ay tunay. I-deny, tinuwist ng iyong asawa, ng iyong kalibing partner. So what happened here is merong distortion. No, dinidistort niya yung maayos mong pag-iisip. Yung mga senses mo, dinidistort niya. Yung sense of reality mo, i-deny niya. Kaya ang nangyari sa iyo ay nagkameron ka ng reality na siya naman ang may suggestion sa iyo. Kung ano yung sinabi niya sa iyo, yun ang reality mo. Pag sinabi niya na hindi nangyari yun, guni-guni mo lang yun, iisipin mo, guni-guni mo nga yun. You see, that's the problem there. So, meron ba ditong problema sa mental health? Magkakaproblema ka ba sa mental health? The answer is big yes. See you in the next content. Bye for now.